What's up? Hello, good morning mga carpentry. Good morning, good morning. Ngayong araw ay gagawa tayo ngayon ng wardrobe cabinet para sa ating kapatid kasi nag-request siya sa akin na kulang siya ng wardrobe, wala siyang lagayan ng mga ano. So simple lang, ano lang to, ang gagawin natin ngayon is paint lang siya, hindi natin siya ilalaminate. Ang sukat nito is mga 122 by 240. Tapos yung thickness niya is 40 cm yung loob, yung open na loob niya. Tapos may backing tayo na 1/4. So parang isang buong plywood. Imagine niyo isang buong 4 by 8 yung sukat niya. Tapos yung width niya is 40 cm. Yan. Ayan, yan, makikita niyo. Tapos may hati siya sa gitna. Then may layer siya sa kabila. Then dalawang drawer sa part ng ano. Sa part ng layer. Ang gagamitin natin materials dito is marine wood na 3/4. Yan, kung makita nyo, nandito tayo sa cutting procedure. Nag-cut muna tayo ng 240. Dalawang piraso yan. 240. Then, ipa-minus lang natin yung taas kasi gusto natin makakuha yung 120 nga, di ba? So, babawasan lang natin ilan ba yung sukat ng thickness ng ng marine sa pag gagawa tayo ng cabinet. Siyempre, ang sukat ng marine is 1.6 cm. So, kapag may dalawang marine sa gilid is 3.2 cm. So, ibabawas mo dun sa 120, magiging 116.4. Tama ba? Tama ba? Oo, tama. Tama. 116.8. Yan. 116.8 yung cutting natin by 40. Tsaka 240 by 40. Yan. Makita nyo by 40. Sukat na natin siya. At next, yung procedure na natin, yung mga gagawin natin pang gitna and mga panggilid, mga shades. Sobrang dali lang ito. Siguro estimate natin na magagastos natin ng mga wood dito is estimate natin mga tatlong plywood na marine tsaka isang 1/4, and estimate budget is magkano yung tatlo. So kung 1K for marine, 1K isa, magiging magiging 3,000. Tapos sa backing natin, kung 1/4, 500, 3,500. So, kapag laminate kasi medyo high quality yung price. Kaya ito-paint na lang natin Duopaint. And wala na sa video. Let's go! So, yun. Tapos tayo mag-cutting. Ito yung nakat natin. Ayan. This is 39.4 by 40. 77.5 by 40. And 118.4 by 40. And tapos na yan. Ayan siya. Bubuuin na lang natin siya at kakatin yung ating pang drawer. Isang wood. 10 pampinto, bali pangatlong wood na natin ang cutting to. Bitin sa tatlo kasi may drawer pa tayo. Pero tawag dito. Wait lang. May backing pa, bali magagamit natin tatlong plywood at saka isang backing. 3 pieces na plywood na marine, 3/4 at saka yung isang 1/4 na marine. Ang total na magagamit natin for the cabinet of 122 by 40 by 240. Yun. Today, kakatin na natin yung mga pinto. Ito yung pinto nito. Kasi since tapos na natin katin, may hinihintay lang tayo mga cylindrical hinges. Concealed hinges pala. Concealed.
Then i-install na natin siya, nasa order pa eh. So baka by next week pa siya dumating, pero dumating na yung mga handle natin. And bubuuin muna natin yung drawer. Kasi salpak na lang yan. Taas itong kakatin natin. Hindi muna natin bubutasan for cylindrical kasi doon tayo magbubutas sa actual. Ito. And continuation ulit ang cutting natin. So, let's go. So ito na yung nagawa na natin siya. Tapos na yung ito yung taas, no? 2.4 meters. Yan, 2.4 meters. 2.4 meters siya. Yung taas niya. Bali, ang kulang na lang nito is yung button dito sa likod. Hassle talaga gumawa nito kasi talagang matrabaho. Pero pagdating naman sa tibay subok na kalidad, talagang matibay yung mga ganito nung una pa kapag marin. Yan. Natin yung backing. Yan siya. Dito ilagay niya ng mga hanger. Yan. Tapos doon may drawer doon, dalawa. Maliit. So yan lang daw eh. Dapat kasi yung drawer doon pasok. So ang ginawa natin, nilabas na lang natin. Pero ayan siya. Ayan. At ito na nga yung finish natin. Hindi natin na-i-video yung pag-paint natin at hindi na natin na-i-video yung pagkakabit natin ng pintuan. Pero ito siya, yung finish natin. Ito is semi-duco finish. Yan. Semi-duco finish siya na in-applyan muna namin ng body filler, then primer, then in-applyan namin ng lacquer spot putty, then primer ulit, then tsaka top coat. Ang nagastos sa materyales ng paint is almost 1,200. At huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para sa ating maraming videos. Maraming salamat po. Geng.